Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, andito tayo ngayon sa NAIA Terminal 2 and pupunta tayo sa Cebu. So ito guys, andito tayo sa may Terminal 2 and first time ko lang dito magpo-fly out sa may Terminal 2. So ang dami na rin ako nakikitang changes pagka baba ko dito sa may Terminal 2. Tara guys, pasok na tayo guys since ang airline natin ngayon is AirAsia. So, tagal ko na rin din nakapag AirAsia. So, ngayon, dito naka-assign sa Terminal 2 yung AirAsia. Pagkapasok natin dito sa entrance, meron sila ditong mga self-check-in counter. Pero hindi ko lang alam kung gumagana na to ngayon. So, check natin. Okay. Pwede ka mag-print ng boarding pass. So, try natin mag-print ng boarding pass dito. Enter natin yung barcode. Ito guys, okay, working pala dito yung self-check-in. So, piliin lang natin itong name natin, tapos confirm lang. So, lalabas na yung boarding pass natin. So, ito na guys, yung boarding pass natin. Since nag-online check-in naman na tayo, so nag-print na lang tayo dito ng boarding pass dito sa may self-check-in area nila dito sa Terminal 2. So, ngayon, papasok na tayo sa may boarding gate. Hindi tayo nag-avail ng mga baggage allowance, and yun, naka-backpack nga lang ako ngayon, tapos etong mga bag ko. So tara guys, pasok na tayo. So dadaan tayo sa may security check papasok sa boarding gate, so hindi na tayo masyadong makapag-video. I think gumagana na rin yung nila dito, yung scan boarding pass para makapasok. Scan boarding pass. Okay. Dito na tayo sa loob ng boarding area natin, and sobrang bilis lang naman dito since madaling araw ngayon, and okay din yung area. Parang ang aliwalas dito siguro lalo na pag maaga pa kasi kita mo yung outdoor ng airport. Okay din kasi first time ko lang dito sa may NAIA Terminal 2, and okay din naman, hindi siya ganun kalaki pero parang pakaba siya na parang paikot. So, ganun. Tara, punta na tayo sa may boarding gate. Boarding gate number 16 pa tayo. And ano pa naman, ang boarding time natin is 3:30 and 1:43 AM pa lang ngayon. So, kung pansin nyo guys, halos laging ganito yung mga flight natin. Since ito kasi yung pinaka mga mura na flight, yung mga ganitong red eye flight na time. Number 16 Bacolod to eh. So, may mga store din pala dito sa loob ng NAIA Terminal 2, and ito kung nagugutom kayo. Any medical condition, operation, sir? Wala naman. Thank you. So guys, nandito na tayo sa Cebu Airport, and sobrang bilis lang ng biyahe. Around 1 hour lang, and ngayon pupunta tayo sa Cebu North Bus Terminal, and doon tayo sasakay papunta sa may Hagnaya Port. And then from Hagnaya Port papunta naman sa may Santa Fe, Bantayan Island. So ganun yung magiging bahay natin ngayon. Pero share muna tayo sa nila. Ito guys, ito na tayo sa may Cebu. Welcome to Cebu guys. Pagkalabas nyo dito sa may exit, meron kayo makikita dito mga signage. So meron pa car park, departure, taxi, bus to city. So dito tayo pupunta sa may bus to city.
itong area na to since dito daw yung may bus papuntang Cebu North Bus Terminal. And meron din ditong meet up area. Siguro kung magbubook kayo ng Grab, dun din yung pinaka meet up area niya. So yan guys, pupunta na tayo dito sa may Pasco City. So sana may biyahe ng maaga kasi nga ang hirap ng mas mura kasi pag nag-bus kayo, parang 50 pesos lang daw from airport going to Cebu North Bus Terminal. Pero kung wala pa yung bus, siguro mag-grab na lang or taxi, parang between 200 to 300 pesos. So medyo mahal talaga. And yun, habang papalabas kayo sa airport, ang dami na rin mga establishment dito. May Starbucks, may mga sandwich station, and marami pang iba. And marami na rin open kahit maaga pa, parang 5:30 AM pa lang, pero dami na rin open. Ang ganda ng sunrise dito. So ito pala itsura pagkalabas dun sa may airport. So dito yung mga taxi, yung mga van, tapos yung mga pick up ng mga Grab. And ngayon, tinatry natin mag-book ng moto taxi. So nagtry tayo mag-move it kasi ito yung pinakamurang way papunta sa city. Yung bus papunta sa may North Bus Terminal, parang 7 AM pa daw mag-start. So wala pa, sobrang tagal pa nun. And 5:47 pa lang. So nung nag-check ako sa Grab, around 200 plus nga kahit meron kang discount. So ngayon nag-check ako sa Move It, meron palang Move It dito. So Move It na lang yung pinili ko since around 129 pesos siya. And naka-backpack lang naman ako kaya madali lang din umangkas. So ayun, hintayin lang natin yung rider natin. On the way na siya ngayon. So yun guys, nakapag-move it tayo papunta dito sa Cebu North Bus Terminal. And ngayon, may option ulit kung paano pupunta sa may Hagnaya Port or sa Bantayan mismo. Pwede tayong mag-bus. So may mga bus dito sa may Cebu North Bus Terminal papunta sa may Bantayan Island na mismo, yung mismong itatawid yung bus. Tapos meron ding van na available, which is yun yung hanapin natin ngayon. Kasi pag van, mas mabilis kasi yung biyahe pag nag-van. So yun yung hanapin natin. Teka, baka ito. Saan yan? Sa Hagnaya? Oo. Eto ba? Na Jason, meron pa ba sa harap? Ito, dito wala na. Ikaw na. So yun, bali yung mga van pala dito papuntang Hagnaya Port, andi dito lang sa may labas, sa may tapat ng Cebu North Bus Terminal. So usually andito lang sila naghihintay, tapos mga nagtatawag din sila. So ngayon, bibili muna tayo ng pang-breakfast natin since hindi pa tayo nag-breakfast. And sa tapat ng Cebu North Bus Terminal, meron ditong 7-Eleven. And I think ito na yung pinaka malapit na mabibilan natin for breakfast. So, tara. Ayan. Tapos kung di pa kayo napag-withdraw, meron din sila ditong ATM machine sa labas. May BDO tsaka Metrobank. Dito tayo sa may Port of Hagnaya, and dito yung port papunta sa Bantayan Island sa may Santa Fe. So teka lang, kaya saan bibili ng ticket? Sir, doon sa right. Doon sa may tinder. 50 yan ba yan? Ano na? 10:30. So yun daw, 10:30 daw yung next trip natin. Bali 10:30 na. Bali 10:30 na yung next natin na aabutan na trip. So bili lang tayo ng ticket dito. Anong oras na ngayon? 9:42 na. So around 3 hours nga din talaga yung biyahe galing Cebu City pag nakaban kayo. So ito guys, dito yung bilihan and ito yung rates. Ito yung regular 300 pesos, pag may student discount din 240, and senior PWD 214.
Ayan. Thank you. Bali yung guys, nakabili na tayo ng ticket. Ito na, 350 pesos siya. Bali 330 pesos yung pinaka-ticket mismo, and then 20 pesos parang hindi ko alam kung environmental fee ba siya o ano. Pero yun, bali a total of 350 pesos yung binayaran natin. And tara guys, papasok na tayo dito sa may terminal, since ito yung ano, paalis na ng 10:30, so may time pa naman din. Sir, wala pa sir. Wala pa, mamaya pa. Okay, wala pa pala. Excited na excited ako, wala pa pala yung ano natin. Bali ibang shipping lane pa ata to. Pero ayun, hintayin lang daw natin. Pero 10:30 naman yung alis natin. So inintay lang natin yung pinaka ferry and then alis na tayo. And sobrang init na rin pala guys, pero okay na rin to kaysa umuulan. Ayan, may mga upuan dito para sa waiting area. Ayan, may mga upuan naman dito habang naghihintay. Tapos may mga bilihan din ng mga pagkain kung nagugutom kayo. Yan, madami naman. Okay guys, boarding na tayo. And itong Super Shuttle Ferry yung sasakyan natin papunta sa Bantayan Island. Oh, tingnan mo, may nakasabit sa mga... Thank you. Bakal-bakal dyan. So ito na guys, sasakay na tayo ng ferry. And tagal ko huling parang huli kong nakasakay ng ferry, parang sobrang tagal na, hindi ko na maalala. Parang Camiguin pa ata. Ito, yung mga pasakay pa na kotse. So yung space pala dito, ang laki ng space para sa mga kotse, sa mga bus. Parang mas limited lang yung space ng mga passenger talaga. Kasi ito lang yung sobrang maliit lang na part yung para sa mga passenger. So ito na guys. Sakyan tayo dito. Okay. Pero parang gusto ko sa taas. So ito yung mga upuan dito sa loob ng Super Shuttle Ferry. Ay, meron pa sa taas. Parang mas gusto ko dito sa taas. Yun, maluwalas dito sa taas. So, dito na lang tayo pupesto. So dito pala guys yung sa may captain. Ito yung pwesto ng area ng captain. Ganda din. So ngayon, andito na tayo sa Roro. So umaandar na siya ngayon guys. So around approximately mga 1 hour. Mga 1 hour daw yung biyahe papunta sa pinaka Bantayan Island. So umalis tayo around doon sa may port ng Hagnaya around before 11. So ngayon 11:34 na, and ongoing pa rin yung biyahe natin. So ayun yung Bantayan guys, kung makikita nyo. Ito guys, kung makikita nyo, ayun, ayan, dyan tayo pupunta. So medyo malayo na pag dito sa camera, pero pag dito sa ano, kitang kita siya. So ito, so usually may mga tumatawid na bus papunta sa may Santa Fe, pero this time parang puro mga private car at saka motorcycle lang yung tumawid. Pagkadating pala natin dun sa may ano, sa may Santa Fe Fort, so meron na rin akong kinontak na pagrerentahan natin ng motorcycle. So imimit natin since dun lang yung pinaka store nila sa labas lang ng port. So madali lang pick upin yung motorcycle natin. So ngayon guys, yun, hintayin lang natin yung biyahe. Medyo malapit-lapit na rin naman tayo. I think mga half hour na lang yung biyahe natin, or more or less, mga ganon.
ngayon, lalakarin natin. So ngayon lalakarin natin palabas ng port since dun yung pwesto ng pagrerentahan natin ng motorcycle. So naisip ko na lang na magrenta kaysa yung mag-avail ng tour. Sa tingin ko kasi makakatipid ako pag nagmotor na lang ako. Since yung mga land tour lang naman yung mga pupuntahan natin ngayon. So hindi tayo mag island hopping. Wala tayong ka-share. Mahal yung boat pag walang ka-share. Tingnan nyo naman guys yung tubig dito. Sobrang linaw ng tubig sa port pa lang to. Nice. Kalalabas lang natin sa may roro natin and tingnan nyo naman guys yung background natin. Ang ganda ng dagat dito. Port pa lang to. Ang ganda. Parang ang sarap na talaga magdagat pero nagugutom na ako ngayon. So kunin muna natin yung motor tapos dali natin magamit dun sa accommodation natin and then maghanap tayo ng makakainan. So, tara guys, lakad na tayo. Guys, palabas na tayo ng Santa Fe Port. 100 lang. Sir, tricycle kayo, sir. Tricycle. Meron na akong nabook dito. So ito guys, nakalabas na tayo ng Santa Fe Port. And dito sa may labas ng Santa Fe Port, dito ako nag-rent ng motorcycle. So I think ito na yung sa akin, yung Pasio. Dito ako nag-rent sa may Cabrera Brothers. So nag-PM lang ako sa kanila sa may Facebook and naman sila, responsive naman sila and nag-down payment lang ako ng 200 and then ayun na, okay na. And ito yung sa labas ng port. So pagkalabas nyo ng port, ito lang yung location ng Cabrera Brothers. So 400 pesos per day pala itong Pasio. So magano lang tayo. Tawagin natin. Oh, first time kong Pasio. Usually kasi click yung motor ko kaya para maiba naman. Pasio naman. Sige, isang helmet. Okay naman na to lahat no, na-check nyo naman bago sir. na maano. Ano sir ha, wala to tignan mo muna yung unit, walang gas. Ayan. Okay naman. Ito yung motorcycle natin ngayon. Parang bago pa nga eh. Bakit po? Ganda. Ano Ayan. sir, ang yung gas sir, unleaded sir. So guys, ito. Wala pang 5 minutes, nandito na tayo sa Daddy Caps Guest House. So ito yung nabook natin sa Agoda. So nabook lang natin siya for around 1,500 pesos plus for 2 nights. Pwede nyo rin gamitin yung Agoda code ko to get additional discount pa sa mga hotel bookings nyo sa Agoda. So ano pa lang ngayon, around 12:42 pa lang ngayon. So hindi ko alam kung payagan tayo mag early check-in. Pero yeah, check na lang natin. So ito pala yung rent nating Pasio. First time ko lang mag-drive ngayon ng Pasio. Ay hindi pala, na-try ko yun sa co-office mate ko pero hindi siya yung malayong drive. Pero ito, mas okay yung mas tipid sa pamasahe tsaka sa time pag nag-rent na lang kayo ng motorcycle pag pumunta kayo dito. And ito yung nabook natin, Daddy Caps Guest House. So hindi siya yung parang hotel talaga, para siyang Airbnb style. Parang ganon. Ito yung pinakalabas niya. So, dito lang ako nag-park. Tingin ko pwede mag-park dito sa loob pag pag gabi para safe yung motor. Ito, Daddy Caps Guest House. Kaso hindi ko alam kung ito may waiting area sila dito. So, dito muna ako siguro maghihintay habang wala pang check-in time. Andito tayo ngayon sa may MJ Square. So dito sa may MJ Square, marami dito mga iba't ibang mga kainan. So ito din kasi yung pinakamalapit sa accommodation natin, kaya dito na lang muna tayo maghahanap ng mga kainan para ngayong lunch. Tara, check natin. So meron sila ditong mga ani rice meals, mga 200 plus to
300 plus. So, medyo pricey. Maghanap pa tayo na ito. So, makita nyo. So, ito dito. Meron silang mga American spare ribs, sizzling pork sisig, butter. Ito yung sa kabila, mga breakfast na 150 pesos lang, mga sandwich. And may mga Hungarian sausage din, tsaka mga tapa. So, mukhang okay to. Mukhang mas okay dito yung prices. So, balikan natin mamaya pag wala tayong mahanap. Oh, meron ditong ice cream. Ayan. Iba-iba din yung mga pala dito, ganap. And mukhang maraming tao dito, so baka ito talaga yung mas mura-mura. Ito may mga pampasalubong din dito, mga rep magnet, mga sinusuot-suot sa katawan. Ang ibang mga sarado pa, so baka gabi pa sila nag-open. Hindi ko lang sigurado. Ito may cafe din dito, mga pasta, noodles, breakfast, solo plates. Sige lang. Oh, ang dami rin pala ditong kainan. Para siyang food court din. Na nasa isang lugar lang sila, tapos sama-sama yung mga iba't ibang mga establishments. Ito may Piggy's Burger Cafe dito. Ay, sarado pala. Ito pala yung open, yung katabi niya. So I think yung iba dito, gabi nagbubukas para sa nightlife, katulad ng bar na to na nasa gitna. Pero ito may bar dito na kahit anong oras open na. Itong isang to. So tingin ko try din natin bumalik dito paggabi para maita rin natin yung ambience dito paggabi. Kung matao ba, kung party ba, ganyan. Ito pala tayo. So pawis na tayo. So ang plan ko kasi pagkatapos natin mag-lunch, gusto ko muna makapag-check-in para gusto muna maayos yung gamit, makapag-settle muna bago tayo gumala. And sobrang init pa rin talaga kaya nakatamad pa umikot. So malamang first day mangingitim agad tayo dito. I think doon na lang tayo kumain sa tig 150 plus. Tig 150 kasi mga pangmasa lang. Tara, punta na natin. Ito na yung order natin. Dito tayo umorder sa Panyang. So umorder tayo ng tapa. So itong tapa 150 pesos. So meron na siyang 2 eggs. Tapos itong tapa. And meron na rin siyang free bottled water. Eh medyo tanghali na rin kasi pwede daw yung choice na coffee, pero hindi na lang nag-coffee since hindi pa ako nakakatulog talaga ngayong araw. So tara guys, kain na tayo. Wow! Guys, sobrang ganda dito sa Bantayan Island. And itong beach na napuntahan ko ngayon, parang lang to, walking distance lang sa accommodation ko. So may pinasok lang ako dito na area. Hindi ko nga alam kung private yun, pero pagkapunta ko dito sa pinakamalapit na beach, sobrang ganda. Ang linaw ng tubig. Tingnan nyo, zoom in natin. Sobrang linaw ng tubig. Ang ganda ng kulay. Sobrang perfect. Yung mga nasa paligid lang pala nito, private resort. Tapos itong sa kabilang gilid, private resorts. Kaya hindi tayo pwede dyan. So, ito, tingnan nyo naman. Ang sarap tumambay dito. Pagmasdan lang yung dagat. Sobrang ganda. PM na and check-in time na natin dito sa may Daddy Cups guest house. So ito guys, i-room tour ko na kayo. Quick room tour lang. Tara guys. So bali dito pala tayo sa 3rd floor naka-assign na room. So tingnan nyo yung view natin dito. So ito yung view natin, nasa taas tayo. And ito yung room natin. So pasok na tayo. So, simple bedroom lang to. Meron ditong isang double bed since 1 pax lang naman tayo. And solo natin tong buong room. Dito sa may likod, may mga sabitan ng mga damit. Tapos,
Dito naman sa kabilang side, meron ditong aircon na kahit pa paano okay naman, lumalamig naman siya. So, dito naman sa may bed natin, so okay naman siya, si solo lang ako. Solo ko tong buong bed. And meron din siyang dalawang unan. So, malambot din naman yung unan, okay na din. Tapos dito naman sa kabilang side, meron ditong isang table, tapos dalawang upuan. So, medyo magulo na kasi nilapag ko na yung mga gamit ko pagkapasok natin ngayon. Tapos, eto naman yung CR natin. So, meron ditong salamin, merong sink, may toilet, kaso lang walang bidet, wala tayong nakikitang bidet. So, ayun lang, walang bidet. Tapos, meron ditong shower. Tingnan natin kung gumagana talaga. Okay, gumagana talaga siya. Gumagana. Baka mabasa pa tayo. Tapos yun, meron ditong bintana. Anong view dito sa bintana? Ayun sa dito. Okay, yung mga sa gilid na bahay lang. So may balde dito kung gusto nyong mag-gripo. So basically, sobrang simple lang naman ng room na to. 1,500 plus pesos ko lang siya nabook sa Agoda. And ginamit ko rin yung sarili kong code kaya naka-discount ako. And kung magbubook din kayo sa Agoda ng mga kahit anong hotel, gamitin nyo upon checkout para magkaroon pa kayo ng additional discount. So ayun, so mag-charge lang ako ng mga gamit and then lalabas tayo para gumala. So yun guys, kakagising lang natin. Nakatulog kasi ako since hindi pa ako nakatulog talaga ng maayos. Ngayon, start tayo gumala. So medyo late na, around 5 PM na. Pero tinan natin kung ano pa yung mapupuntahan natin ngayon. So yung mga hindi natin mapupuntahan, balikan na lang natin bukas ng umaga. Okay guys, kararating lang natin dito sa may The Ruins. So ito yung side na yun, kung makikita nyo sa video. So itong The Ruins na to, parang ano siya, isang old structure. Ito guys yung The Ruins. So kung makita nyo, marami rin mga tourist yung pumupunta dito. Ito, puntahan natin dito. Ayan, ito yung mismong The Ruins. Actually meron ng parang mga vandalism pag chinek nyo, pero basically ito lang siya. So para siyang unfinished na house dito sa may Bantayan Island. And sa tabi nito may cliff. So alam ko pwedeng tumalon-talon dito, pero kasi ngayon parang low tide kasi, so hindi siya parang okay talunan pag ganitong mga panahon. Din naman low tide na, and ang ganda ng view niya dito. Sobrang kalmado ng dagat, and dito rin banda yung sunset. Check natin dito banda. Okay, ganito siya guys. Ganito siya kataas. So usually pag high tide, medyo mataas yung tubig nito and mas okay talunan. Pero pag ganitong low tide, sightseeing na lang tayo. Ang ganda ng dagat ngayong hapon kasi sobrang kalmado lang. So, ito yung mga parang rock formation dito sa gilid. Boat? No, it's not that high. It feels higher than the boat. Did you jump out? So ito mga bata, i-vlog ko daw sila kasi nakikita nila nagbablog ako. Dito lang din ako sa labas ng Ogtong Cave. Ito yung mga local dito. So ito guys, ito na yung beach pag ganitong pa-sunset na. So nag-low tide na din. So sabi ko pa naman magsiswimming ako, kaso nga lang late, nakatulog tayo, tapos medyo late na tayo nagising. But anyway, okay lang, bukas na lang tayo maliligo. So aagahan natin yung gala bukas para mas marami pa tayong mapuntahan. So ngayon ang pinaka napuntahan lang natin yung The Ruins. Tapos yung Ogtong Cave sarado pa daw since dahil nga lumindol dito sa Cebu, hindi pa daw na-check ng DENR kung okay pa yung cave, since para sa safety din, di ba? So ayun, so, ang ganda rin ng sunset dito. Kung makikita nyo sa likod ko guys, ang ganda ng kulay niyan. Tapos ito yung dagat. So ito kanina ito yung part ng dagat kanina na sinilip natin. Ito yung malapit lang sa accommodation ko, kaya
try ko dito bukas. Pero bukas mag-jogging muna ako bago tayo gumala. So ngayon, I think mag-shower na lang ako dito sa accommodation natin. And then lalabas tayo para mag-dinner. So guys, katatapos lang natin mag-freshen up. And ngayon, kalalabas lang ulit natin ng accommodation natin. And naghahanap tayo ng mga kainan for dinner. So, andito lang din ulit ako naglalakad around sa may MJ Square, yung kahabaan ng area na yun. And maraming mga kainan na dito. So, lakad-lakad na tayo, maghanap tayo. Naghanap ako ng parang gusto ko mag-seafood, pero check natin kung may check natin kung makakahanap tayo ng nagbebenta ng fresh seafood. So dito guys, meron itong mga seafood and mga barbecues. Wow. So meron dito guys mga bilihan ng pasalubong. So bumili na kaagad ako ng t-shirt. Ganitong t-shirt. 299 pesos. Pero 400 plus pag mga colored na t-shirts. Mga ganito. Guys, tapos na tayo mag-dinner and nag-iikot-ikot na lang tayo. So, parang gusto ko pa kumain ng something. Hanap tayo ng pwede pang mabili. Ay, check natin dito sa MJ Square. So, dito tayo kanina nag-lunch eh. So, dito yung MJ Square.